Ma'am, sir, pasensya na po talaga kayo kung kailangan kong umalis ng biglaan. Alam niyo naman po, ako lang ang inaasahan nila sa probinsya. May sakit po si nanay. Hindi ko po kayang matiis na wala ako sa tabi niya. Naiintindihan namin yun, Marie Clar. 10 taon ka na dito. 18 ka pa lang nung dumating ka. Para ka na naming anak. Pero panahon na para umuwi ka. Para nanay mo naman ang asikasuhin mo. Pero aaminin ko, mahihirapan kaming humanap ng katulad mo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi ko naman po kayo pababayaan na walang kasama. Darating na po sa Makalawa yung kinakapatid ko, si Sonia. Kilala ko po yun, bata pa lang kami. Mabait, masipag at tulad ko, maaga ring namulat sa hirap ng buhay. Kaya bata pa lang, kumayod na rin siya. Alam ko pong magugustuhan niyo rin si Sonia. Sana nga kasing sipag mo siya, Marie Clar. Maraming salamat sa katapatan mo sa amin. Huwag na huwag kang maghatubili na bumalik kung kailangan mo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, ma'am, sir. Kapag po may naging problema o may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ninyo ni Sonia, tawagan niyo lang po ako agad. Handa po akong tumulong kahit malayo ako. Hindi ko po kayo kakalimutan. Magandang gabi sa inyo, Misteri. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig na ginagawang pampalipas oras tuwing gabi yung mga kwento niyo na talaga namang kapanapanabik at inaabangan ko. Una po sa lahat, ako nga po pala si Jam. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko noong 24 anyos pa lamang ako at nagtatrabaho bilang IT sa isang publishing company sa aming probinsya taong 2007 noon. Ang mga magulang ko po na si Jacinto at Mirla ay galing sa may kayang pamilya. Kaya naman masasabi kong lumaki rin kaming komportable at maluwag ang buhay. Si Mama ay isang dedikadong may bahay, habang si Papa naman ay isang respetadong college professor. Bukod sa trabaho ni Papa, nakakatanggap din kami noon ng allowance mula sa mga magulang ni Mama na naninirahan sa Amerika. Dahil sa ganitong katayuan, bata pa lamang po kami ay sanay na kami sa mga serbisyo ng ibang tao. May sarili kaming tagapagluto, tagalaba, tagalinis ng bahay at personal na driver. 2 lang kaming magkapatid, ako at si Ate Rowena, na nag-asawa na noong panahon na yon at sa Maynila na naninirahan. Ang akala kong tahimik at marangyang buhay namin ay magpapatuloy lamang hanggang dumating ang isang pangyayari na hindi ko malilimutan. Muli, Misteri, ako nga po pala si Jam at ito po ang aking kwentong kababalagan. Nalungkot po talaga kami sa pag-alis ni Ate Marie Clar, Misteri. 10 taon siyang naging pundasyon ng aming bahay, kaya noong huling araw niya, parang may kulang na agad. Pero gaya ng pangako niya, hindi kami naghintay ng matagal. Eksaktong 3 araw ang lumipas nang tumunog ang aming doorbell. Isang babae ang bumungad sa gate. May itsura, maputi at may bitbit na malaking bag habang suot ang isang malapad na ngiti. Iba po ang aura niya, Misteri, kumpara mo kay Ate Marie Clar. Malakas ang dating niya at tila punong-puno ng enerhiya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sonia. Mabilis po na nakuha ni Sonia ang loob ni Mama. Maboka po kasi ito, laging may kwento at madaling pakisamahan. Pero aaminin ko, ako po medyo naiirita nung una sa kanya. Masyado siyang maingay para sa akin na sanay sa tahimik na kilos ni Ate Marie Clar. Pagdating naman sa trabaho, wala kang itatapon sa luto niya. Magaling siya sa timpla. Kulang na lang ay magtayo kami ng restaurant sa sarap ng mga putahing inahahain niya. Pero pagdating sa paglilinis, doon ko napansin ang kakaibang bagal niya. Para siyang prinsesa na ayaw pagpawisan.
Bawat kilo sa pagwawalis o paglalampaso, tila ayaw madumihan ang kanyang mga kamay. Pero ang pinakaagaw pansin kay Sonia Misteri ay ang kanyang itsura. Kapag lalabas siya para mamalengke, hindi mo iisiping kasambahay lamang siya. Laging all out ang porma niya. Minsan, naka-miniskirt, minsan naman maikling shorts na talaga namang mapapalingon ka. Isang araw, hindi na nakatiis si Mama at nasita siya nang makitang lalabas lang sa kwarto para bumili sa tindahan na ganoon ang itsura. Sonia, iha, bibili ka lang ng toyo. Kailangan ba talagang naka-false eyelashes ka pa? Tumawa lamang noon si Sonia at sabay pilantik ng mata. Ma'am, hindi po ako sanay na wala ito eh. Feeling ko po kasi kulang yung pagkatao ko pag walang magandang pilik mata. At saka baka po kasi nandun yung crush ko na security guard. Nakakahiya naman kung haggard yung itsura ko. Habang ako ay naiingayan at si Mama naman ay natatawa, may isa pang tao sa bahay na tila nahuhulog na sa bitag ni Sonia. Si Kuya Dante. Siya po ang aming driver na tumatayo na ring hardinero habang walang lakad si Mama. 8 taon na po siya sa amin, nasa edad 40 mahigit at subok na ang katapatan. Mabait po si Kuya Dante Misteri, pero halata sa mga sulyap niya na type niya si Sonia. Kahit nagtatrabaho sa garden, madalas siyang nakatingin sa kusina kung nasaan ang dalaga. Sa tuwing dadaan ang bagong katulong na nakaporma, napapatigil si Kuya Dante sa paggapas ng damo. Tila nawawala sa sarili habang sinusundan ng tingin ang bawat kembot nito. Kuya Dante, balita ko, may bagong bukas na kainan malapit sa palengke. May burger daw, tapos mga sandwich. Mukhang masasarap. Gusto ko sanang matikman. Parang naglalaway ako. Ganun ba? Kung gusto mo, dumaan muna tayo doon bago tayo tumuloy sa palengke para makakain ka. Talaga, kuya? Sige na nga. Basta, secret lang natin ha. Huwag mo kong isusumbong kay ma'am. Oo naman, sa atin-atin lang yun at ililibre kita. Talaga ba? Thank you. At saka kuya, alam mo, may nakita rin akong mga damit doon sa tapat. Ang gaganda talaga. Parang bagay sa akin. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko bagay na bagay talaga sa'yo yun. Sige. Titingnan natin kung kasya pa itong pera ko. Huwag kang mag-alala. Pag may sobra, ibibili kita. Isang umaga yun, Misteri, nang hindi sinasadyang narinig ko ang usapan nila. Napailing na lang ako habang hinihigop ang kape ko. Malinaw pa sa sikat ng araw na inuutulang ni Sonia si Kuya Dante. Ang masaklap nun, hindi pa nga sila. Isang tanghali, habang papunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, halos matigilan ako sa pintuan. Naroroon si Sonia, nakatalikod at may inaabot sa taas ng kabinet. Ngunit sa halip na ang karaniwang duster, ang suot niya ay isang hapit na sando na may pagkamalalim pa ang neckline at isang maikling shorts na halos hindi na nagtakip sa kanyang mga hita. Sonia, ano bang klaseng pananamit yan? May mga lalaki dito sa bahay. Hindi magandang tignan kung ganyan ang suot mo. Ma'am, pasensya na po. Mainit po kasi sa kusina Maglalapot po ako niyan kapag balot na balot ako. Hindi na tuloy ako nakakuha ng tubig noon. Nailang kasi ako ng husto, Misteri. At aaminin ko, ako na lalaki ay napapatingin dahil maganda talaga ang hubog ng katawan niya. Agad kong ibinaling ang paningin ko kay Papa na nasa dulo ng dining table. Nakatago ang muka sa likod ng binabasang dyaryo. Hindi ko mawari kung binabasa ba niya talaga ang balita o nakikiramdam din sa paligid. Nang hapong yun, naganap ang isang eksenang hindi ko inaasahan.
Habang nagbabasa si Papa ng dyaryo sa sala, lumapit si Sonia para maghatid ng merienda. Pero imbis na ilapag ang plato sa mesa, dahan-dahan siyang yumuko sa tapat ni Papa. Halos tumambad na ang lahat. Sir, baka po gusto niyo ng mainit na kape at saka merienda. O baka may iba pa kayong kailangan. Malambing na bulong ni Sonia habang ang isang kamay niya ay tila aksidenteng sumagi sa braso ni Papa. Sakto namang lumabas si Mama noon mula sa kwarto at nahuli ang tagpong yon. Napatigil si Mama sa gitna ng hallway. Kitang-kita ko ang pag-igting ng panga niya at ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-eskandalo. Napatitig lamang siya kay Sonia at kay Papa. Sonia! Malamig na tawag ni Mama. Mabilis namang napatayo si Sonia. Ay, Ma'am, tinatanong ko lang po si Sir kung okay po yung timpla ng kape ko sa kanya at saka kung may kailangan pa siyang iutos sa akin. Hinarap ni Mama si Papa na parang walang nakita. Pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa inis. Jacinto, tapusin mo na yung mga chinechikan mong test paper sa kwarto. Hindi ba't sabi mo deadline na yun? Oo, tama ka. Buti, pinaalala mo. Ikaw naman, Sonia. Bumalik ka na sa kusina at magsaing ka na. Walang imik na sumunod ang dalawa, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Si Mama, alam kong nagtitimpi lang. Pero kilalang kilala ko siya. Kapag tumahimik na, doon ka dapat kabahan. Isang gabi, kakauwi ko lang galing sa opisina noon. Bala ko sanang kumpunihin ang sirang saksakan sa kwarto ko. Dumiretso ako sa kwarto nila Papa para itanong kung nasaan ang toolbox. Wala si Mama noon dahil dumalaw sa kaibigan, kaya kampante naman akong pumasok. Pero pagbukas ko ng pinto, Misteri, parang huminto ang mundo ko. Si Sonia halos nakapatong na kay Papa habang si Papa naman ay nakaupo sa kanyang office chair. Ang posisyon po nila ay nakakailang, yung tipong ilang polgada na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. Agad silang napabalikwas nang makita akong dumating. Si Papa halatang namutla at hindi malaman kung saan titingin. Napaangat naman ang kilay ko. Pa, tatanong ko lang sana kung nasan yung toolbox. Gagamitin ko lang sana. Yung toolbox, na doon sa garahe. Naiwan yata ni Dante. Natatarantang sagot ni Papa habang inaayos ang kanyang salamin sa muka. Sige, kunin ko na lang. Pero, anong ginagawa niyo? Pasensya na, Sir Jam. Natumba po kasi ako. Bala ko sanang kunin yung basurahan sa ilalim ng mesa ni Sir. Biglang nawalan ako ng balanse. Ayan tuloy. Munti ko nang madaganan si Sir. Lumabas ako ng kwarto nang may mabigat na pagdududa. Si Papa po ay isang kagalang-galang na professor. Malambing kay Mama at alam kong tapat. Hindi ko maisip na magagawa niyang magtaksil. Pero Misteri, naisip ko, tao lang din si Papa. Isang lalaking maaaring matukso sa harap ng isang babaeng lantarang nag-aalok ng sarili niya. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang hating gabi. Tulad ng dati, abala ako sa harap ng aking computer. Adik na adik ako sa mga computer games noon at nauubos ang oras ko sa paglalaro lamang nito. Siguro nga kaya single ako noon, Misteri, kasi mas gusto kong kausap ang monitor kaysa sa totoong tao. Bukod doon, introvert po ako. Ika nga, mas komportable sa sariling mundo. Habang abala ako sa paglalaro, biglang may kumatok sa kwarto ko. Pagbukas ko, si Sonia. Pero iba ang itsura niya ngayon. Ang suot niyang pantulog ay napakanipis na puting sando. Yung tipong aninag na ang kaluluwa niya sa ilalim ng liwanag ng bumbilya.
Sir Jam, magandang gabi po. Gising pa pala kayo. May kailangan po ba kayo bago kayo matulog? Wala naman, Sonia. Matulog ka na. Maaga ka pa bukas, di ba? Hindi po ako makatulog eh. Malambing niyang sabi. Bago pa ako makasagot, pumasok siya bigla sa kwarto ko at hinatak ako pabalik sa upuan ko. Maya-maya, bigla siyang humawak sa bato ko at dahan-dahan niyang minasahe ang balikat ko. Mystery, aaminin ko, magaling siya. Habang dumadampi ang mainit niyang palad sa balat ko, tumataas ang balahibo ko. Ramdam na ramdam ko ang tensyon. Alam niyo sir, sayang kayo. Gwapo niyo naman eh. Bakit hanggang ngayon wala pa kayong girlfriend o asawa? Ang totoo niyan, Mystery, hindi naman ako zero sa babae. Marami akong naging ex-girlfriend na magaganda rin at hindi magpapahuli kay Sonia. Sadyang mas pinili ko lang talaga noon na maging single at maging taong bahay. Ako? Wala lang. Wala akong panahon sa love life ngayon eh. Nang matauhan ako, hindi ko na hinintay na humaba pa ang usapan. Tumayo ako at binuksan ng malapad ang pinto ng kwarto. Isang senyales na pinapalabas ko na siya. Wala naman siyang nagawa kundi ang mapangiti ng tipid at lumabas. Bitbit ang kanyang manipis na saplot at ang bigong pangaakit sa akin. Iyon ang gabing lalong tumindi ang hinala ko. Kung pati ako ay tinatangka niyang akitin sa loob ng sarili kong kwarto. Ano pa kaya yung ginagawa niya kapag sila lang dalawa ni Papa ang naiiwan? Dahil dito, mas lalo akong nagsimulang magmasid at mag-obserba. Isang hapon, habang naglilinis si Mama sa kanilang master's bedroom, may nakita siyang isang sexy na pulang sando. Maliit, manipis, at gawa sa lace na nakasuksok sa pinakailalim ng kanilang kama. Alam na alam ni Mama na hindi sa kanya yon at alam kong may kutob siya kung sino ang tunay na may-ari. Jacinto! Sonia! Halika nga kayo rito sa itaas! Ang sigaw ni Mama na nagpatakbo sa aming lahat. Pagpasok namin sa kwarto, hawak ni Mama ang damit na parang may hawak na nakakadiri at mapanganib na bagay. Anong ibig sabihin ito? Sonia, sa'yo to hindi ba? Bakit nandito sa ilalim ng kama namin ang asawa ko? Biglang namutla si Papa, tila hindi makahinga habang nakatingin lamang kay Mama. Si Sonia naman, imbis na matakot, ay biglang humagulgol ng malakas. Ma'am, sorry po. Huwag po kayong magalit. Hindi naman po si Sir Jacinto yung kasama ko. Si Sir Jam po. Kami po yung pumasok kagabi dito sa kwarto nyo. Wala naman po kaming ginawang masama. Naiwan ko lang po talaga yung damit na yan habang kausap ko siya. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig noon, Mystery. Napatingin si Mama sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya. Jam, totoo ba to? Pati ba naman sa kama namin ng papa mo? Nakuha niyo pang gumawa ng kalokohan? Mystery, sa sandaling yun, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Natahimik kaming lahat. Gusto kong sumigaw at sabihing, hindi ako at hindi ko gagawin yun. Pero nang sulyapan ako ni Papa, nakita ko ang kanyang panginginig. Ang mga mata niya nagsusumamo, para bang nagmamakaawang akuin ko na lang ang kasalanan niya para hindi mawasak ang pagsasama nila ni Mama. At dahil po doon, hindi ako nakakibo, hindi ako nakatanggi. Hinayaan kong ang katahimikan ang magsilbing kumpirmasyon. Matapos nun, kumuha ako ng tiyempo para kausapin si Sonia. Sonia, magtapat ka nga sa akin. Bakit mo ko dinamay sa kalokohan mo? Alam niyong hindi totoo yung lahat ng sinabi mo kay Mama. Hindi nga ako humahawak sa'yo. Tapos sasabihin mong ako yung kasama mo sa kwarto.
Sir, pasensya na po kayo. Wala po kasi akong maisip na dahilan eh. Ayoko pong mapahamak. Yun lamang po yung naisip kong paraan para hindi magalit sa akin si ma'am. Pero ako yung napahamak. Ako yung lumabas na walang respeto sa mga magulang ko. Sige na sir, wag niyo po akong isusumbong please. Alam ko naman po kasi na hindi kayo matitiis ni ma'am. Anak ka po niya, mahal na mahal ka niya. Pero ako, baka bigla niya po akong palayasin. Walang-wala po akong mapupuntahan. Please, maawa naman po kayo sa akin. Ayoko sanang palampasin ang pangyayaring yun, Mystery. Pero dahil tapos na, wala na akong magawa. Hindi ko na mabawi kay mama ang buong katotohanan. Kahit alam kong dismayado siya, pinabayaan ko na lang muna. Makalipas ang ilang araw, naging napakalamig ng pakikitungo ni mama kay Sonia. Bagamat hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang bigat ng bawat sulyap niya. Ngunit bago pa man kami makabawi sa tensyong yun, isang hapon nabulabog ang buong subdivision. Isang babae ang sumugod sa tapat ng gate namin. Galit na galit at basag ang boses. May bitbit bang maliit na bata. Ito ang asawa ni Kuya Dante. Sonia! Lumabas ka dyan! Hayop ka! Harapin mo ako! Napilitan kaming lumabas ni na mama. Si Kuya Dante naman ay parang gustong lamunin ng lupa. Namumutla siya at hindi makatingin sa asawa niya. Ano ba naman, Risa? Mahiya ka naman sa kapitbahay. Bakit nagsisisigaw ka? Ano bang nangyayari? Ma'am, pasensya na po sa inyo, pero hindi ko na matiis. Yung babaeng yan, ang landi-landi ng babaeng yan. Alam niyo bang nahuli kong yan ang pinagkakagastosan ng asawa ko? Ang perang dapat pambili ng gatas ng anak namin, sa kanya lang napupunta. Nabasa ko ang mga text niya sa asawa ko. Walang ginawa kundi manghingi, magpabili. Ito namang asawa kong gonggong, nagpauto. Dante, totoo ba yun? Totoo ba tong sinasabi ng asawa mo? Aba, may pamilya ka na. Hindi makasagot noon si Kuya Dante. Pahiyang-pahiya siya sa harap naming lahat, lalo na't matagal na namin siyang pinagkakatiwalaan. Dismayado ang lahat dahil malaki ang pagkakatanda niya kay Sonia. Pero, ma'am, wala naman po kaming relasyon. Kusa niya pong binibigay yun. Hindi ko naman po siya pinipilit. At saka, siya po kasi yung laging lumalapit sa akin. Sabi niya, masaya po siya na nabibigyan niya ako or nililibre. Kaya bakit ako yung sisisihin niyo? Sonia, tumigil ka nga. Alam mo namang may asawa yung tao, hindi ba? Hinayaan mo pa rin gastusan ka? At ikaw naman, Dante, mahiya ka naman sa pamilya mo, lalo sa anak mo. Bago tuluyang umalis ang asawa ni Kuya Dante, lumingon muna ito kay Sonia nang may matinding talim sa mata. Hoy babae, huwag mong isiping nakalusot ka ha. Makakarma ka rin sa ginawa mo. Hindi mo lang ninakaw ang pera namin. Ninakaw mo rin yung tiwala namin sa asawa ko. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka sa akin. Hinding-hindi kita papatahimikin. At ikaw, Dante, wala ka nang babalik ang pamilya. Tapos na tayo. Pag-alis ng babae, naiwang nanginginig si Sonia. Akala namin dahil sa takot na masampal o mapagalitan. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang ang may ibang karma na sumapi sa kanya. Dito nagsimula ang unti-unti niyang pagkapraning. Isang tanghalian, habang naghahain siya ng pagkain, bigla na lamang siyang napasigaw. Nabitawan niya ang mangkok ng kanin. Ay! Ano ba yan? Nakakadiri! Bakit ang daming uod? Nagkatinginan kami ni Mama. Ang kanin ay puting-puti naman at bagong saing. Pero sa paningin ni Sonia,
Ang bawat butil daw ay gumagalaw at nagiging kulay itim na uod. Halos mabulunan siya sa pagsuka kahit wala naman siyang nilulunok. Magmula noon, nahirapan na siyang kumain. Namayat siya ng husto dahil sa bawat kainin niya, ang nakikita niya ay kakaiba. Hindi lang sa pagkain, Misteri. Isang umaga, habang dinalhan niya si Papa ng kape sa opisina nito, narinig namin ang malakas na pagkabasag ng baso. Nadatnan namin si Sonia na nakasalampak sa sahig, namumutla at tila nahilo. Ano bang nangyayari sa'yo, Sonia? Sir, yung kape, mayroong mata. Titig na titig sa akin eh. Anong mata? Sonia, ano ba naman yan? Pang-ilang basag mo na yan ang plato o baso namin? Pero sir, totoo yung sinabi ko. Kanina, nung iaabot ko na yung kape sa inyo, nakita ko may lumulutang na mata sa loob ng tasa nyo. Misteri, hindi na po nakapagtrabaho ng maayos si Sonia dahil sa kapayatan, walang tulog at paranoia niya. Pakiramdam po niya, marumi ang lahat ng pinapakain sa kanya. Sabi ni Mama, umuwi na muna siya sa probinsya pero ayaw niya. Hindi niya masabi ang dahilan kaya't wala namang magawa si Mama kundi ang pagbigyan siya. Kahit ang totoo, halos hindi na siya makakilo sa bahay. Nagsisimula na akong mag-alala para sa aming kasambahay, Misteri. Naaawa na ako sa kanya at sa kalagayan niya. Hanggang sa isang beses, pauwi ako. Nakita ko bigla ang babaeng yun. Nasa convenience store, may kausap. Ang kausap niya, Misteri, ay walang iba kundi si Papa. Bigla akong napatago dahil ayokong malaman nila na nakita ko sila. Grabe, dito pala kayo nagkikita. Hindi pa kayo nakontento sa bahay? Pag talagang napatunayan kong nagtataksil kayo kay Mama, umanda kayo sa akin. Bahala na kung maghiwalay kayo. Pero isusumbong ko talaga kayo. Lumapit at patago akong sumunod sa kanila. Sinubukan kong makinig mula sa gilid pero hindi ko talaga marinig yung pinag-uusapan nila. Isang bagay lamang ang nakita ko, Misteri. Nag-abot si Papa ng pera kay Sonia. Doon na nag-init ang bumbunan ko. Ang perang pinaghihirapan para sa pamilya, ibinibigay niya sa babaeng sumisira sa amin. Gustong-gusto ko silang sugurin, Misteri. Gusto ko silang hiyain sa harap ng maraming tao. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Nanginginig ang mga kamao ko sa gilid habang mabilis akong naglakad palayo bago pa nila ako mapansin. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hinarap ko agad si Mama sa kusina habang naghahanda siya ng hapunan. Ma, may kailangan kayong malaman. May nakita ako kanina sa labas. Ano yun, Jam? Bakit parang hinihingal ka yata? Ma, makinig kang mabuti. Pero huwag kang mabigla ah. Nakita ko si Papa at si Sonia. Lihim silang nagkikita sa labas. Akala ko nagpapahinga yung babaeng yun sa kwarto niya dahil may sakit siya. Yun pala, nagagawa pa niyang tumakas at makipagkita kay Papa. Talaga? Ano naman ang nakita mong ginawa nila? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Nag-abot si Papa ng pera sa kanya. Ma, niloloko ka na nila. Jam, huminahon ka nga muna. Ano? Ma, paano mo nagagawang maging mahinahon? Pinagtataksilan ka na ng dalawang yon sa loob mismo ng sarili mong bahay. Anak, makinig ka. Matagal na akong may kutob na may namamagitan sa kanilang dalawa. Matagal na rin akong nagdududa sa kanilang dalawa. Ano? May alam ka na? Pero bakit wala kang ginagawa? Bakit hinahayaan mo lang na gawin nila sa'yo yun? Dahil may mga bagay na pinag-iisipan muna. Naghahanap pa ako ng pruweba.
Ano pa bang pruweba yung kailangan mo? Ma! Anak, huwag ka na munang makialam. Ako ang asawa. Ako ang nakakaalam sa susunod kong gagawin. Hayaan mo na muna. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero nakaramdam ako ng konting kaba. Nung panahon na yun, pakiramdam ko may nakahaing matinding plano si Mama. Kinabukasan ng gabi, binalot kami ng matinding takot sa loob ng aming bahay. Bigla kaming nagulantang sa isang palahaw na hindi galing sa tao. Para bang tunog ito ng isang hayop na nasasaktan. Napatakbo kami sa kusina at nakita namin si Sonia. Nakasubsob siya sa sahig, kinakalmot ito hanggang sa magdugo na ang kanyang mga kuko. Hindi ko na kaya! Tigilan niyo na ako! Sigaw niya habang bumubula ang bibig niya. Ang kanyang mga mata ay tumitirik. Nang makita ko naman ang dami ng gasgas sa kanyang balat, ang dumudugong kuko niya at ang sahig na puno ng kalmot, hindi ko napigilang manginig sa takot. Ma! Ano ba't nangyayari sa kanya? Baka mamatay siya. Sigaw ko kay Mama. Ang totoo niyan, Misteri, iniisip ko noon na si Mama ang gumagawa nito dahil sa selos. Ano ba? Ma, palayasin na lang natin siya. Hindi naman niya kailangang mamatay. Ano bang sinasabi mo, Jam? Hindi kita maintindihan. Alam kong galit ka kay Sonia. Alam kong may binabala ka. Kung ito man yung plano mo, huwag mo na lang ituloy. Itigil mo na. Maawa ka naman. Kahit na anong ginawa niyang kasalanan, hindi tayo mamamatay tao. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa sa kanya. Doon biglang nagsalita si Sonia sa gitna ng kanyang pagwawala. Ang boses niya naging garalgal at malalim. Ma'am, maawa ka. Itigil mo na. Ibabalik ko na po yung pera. Ang totoo po niyan, wala po kaming relasyon ng asawa niyo. Patawad. Binlackmail ko lang po si sir. Kailangan ko po ng pera. Ang laki-laki po ng utang ko. Hinuhut-hutan ko lamang siya para bigyan niya ako ng pera at tinatakot na isusumbong ko siya sa inyo na kunwari may relasyon kami pero wala po talaga. Maniwala kayo. Doon ko napagtanto ang buong katotohanan, Misteri. Wala pala talaga silang relasyon ng papa ko. Kaya pala nagbibigay ng malaking pera si Papa sa kanya ay dahil sa pambablackmail nito. Nalulong pala sa sugal si Sonia bago pumasok sa amin. Ginamit niya ang bawat pagkakataon para makakuha ng pera kay Papa at pati na rin kay Kuya Dante. Binantaan niya pala si Papa na sisirain ang reputasyon nito bilang propesor at wawasakin ang pamilya namin kung hindi siya magbibigay ng malaking halaga. Nang tumigil sa pagwawala si Sonia dahil sa sobrang panghihina, lumapit ng dahan-dahan si Papa kay Mama at biglang lumuhod. Umamin siya sa hindi namin kailanman aakalaing magagawa niya. Sa sobrang takot daw niyang mawala ang lahat sa kanya, kumapit siya sa patalim. Tumawag siya sa isang matandang kaibigan, isang dati ring propesor na ngayon ay naninirahan na sa liblib na bundok at may kaalaman sa ganitong lihim na karunungan. Nais niyang itigil ang panggugulo ni Sonia sa kanya kaya siya humingi ng tulong dito sa pamamagitan ng barang. Bago pa man tuluyang mawala sa ulirat si Sonia, agad na tumawag si Papa sa kaibigan niya at narinig kong nagmakaawa sa teleponong itigil na at sapat na ang leksyon. At matapos nga ng ilang minuto lamang, dahan-dahang kumalma ang paligid
Ang panginginig ni Sonia at ang kanyang pananakit sa katawan ay huminto. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati, puno ng luha at matinding pagsisisi. Makalipas ang ilang araw, binalot na ni Sonia ang kanyang mga gamit. Wala na ang haliparot na porma. Tuyot na ang kanyang balat at tila tumanda ng 20 anyos. Nanghingi siya ng tawad sa amin, lalong-lalo na kay Papa. Galit na galit naman si Ate Marie Clar nang malaman niya ang lahat. Hiyang-hiya rin siya sa amin dahil sa pagpasok ng isang traidor sa pamilya namin. Ngunit alam naman ng lahat na walang kasalanan si Ate Marie Clar dito, kaya naman agad namin siyang pinakiusapan na huwag nang sisihin ang kanyang sarili. Ilang buwan ang nakalipas at bumalik naman si Ate Marie Clar sa amin matapos gumaling ang kanyang ina. Simula noon, wala na kaming ibang pinagkatiwalaan kundi siya lamang. Ang huling balita namin kay Sonia ay nagtatago na naman daw dahil may panibagong kalokohan at mga utang sa ibang lugar. At dito ko po napagtanto na hindi pala lahat, kahit gaanong parusa ang ibigay mo, ay basta-basta magbabago. Minsan kailangan pa siguro ng paulit-ulit na leksyon bago nila mapagtanto ang pagkakamali nila. Pero dahil sa pangyayaring yun, Misteri, mas naging maingat kami. Si Papa, natuto na. Naging mas bukas na siya, lalo kay Mama. Kahit kaunting problema, dinudulog niya na dito at hindi sinasarili. Ako naman, bumalik lamang sa dati kong gawi. Pero sa tuwing may naririnig akong doorbell at may bagong mukhang gustong pumasok sa aming buhay, tinitingnan ko munang mabuti yung kanilang mga mata. Dahil minsan, ang pinakamagagandang muka ay may tinatagong pinakamadilim na balak. Hello sa inyong lahat mga kamisteryo! Muli, maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Ramdam ko po ang inyong patuloy na pag-aabang at pagsusuporta kahit medyo nabawasan po yung ating upload schedule dahil sa dami ng inaasikaso nating trabaho sa ngayon. Alam nyo na, hindi naman kalakihan po yung kinikita natin sa YouTube pero kahit ganon, pinagpapatuloy ko dahil sa hilig ko sa mga kwentong kababalaghan. At syempre, dahil sa inyo na mga mahal kong tagapakinig. Kung pwede lang nga na mag-focus ako dito ng buong buo, gagawin ko po talaga. Pero dahil sa mahal ng mga bilihin ngayon, kailangan na mag-focus muna sa trabaho. Pero huwag kayong mag-alala mga kamisteryo, hindi naman tayo titigil. Magkakaroon pa rin ng kwento bawat linggo. Kaya sana po, huwag pa rin kayong magsawang abangan po yung ating mga storya. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at i-share sa mga kaibigan niyo para naman mas lumaki pa ang ating komunidad at mas ganahan pa po akong magbasa ng mga kwento. Maaari din po kayong mag-comment para mabati ko kayo. Speaking po sa mga pagbati, shoutout nga po pala kay Sir Chandli Wong, Cristel Mamado, Ma'am Sen Komaki, Ma'am Christina Navarro, Mike Martubilan, Sir Emil, Jonah Juson, Sir Edwin Montenegro, Mary Rose Garcia, Jane Engwa, Alice Moreno, Ma'am Gina Bel Bogador, Ma'am Annalisa Malatbalat, God bless po sa inyo, Ian Ramirez, Nancy, Makile Gomonit, Mary Chris Clemente, Rosario San Jose, Lady Sparrow Taurus, Mario Jr. Legaspi, and Ma'am Lynette Reparado. Muli, maraming salamat po at kita-kits po tayo sa susunod na kwento.